Gabi po sa bawat isa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Welcome po sa ating online Friday Bible Study. Muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ako nga po pala si Brother Glenn para manguna po ng ating online Friday Bible Study. So bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po sa oras na to. Sa pagkakataon na to, kami nagkasama-sama. Pagkamat ito'y online, ko po, Lord, kikilos ka sa buhay namin, sa bawat isa. Lord, sa lahat ng makakarinig ng aming pag-aaralan, ng aming topic for tonight, Lord, na may ito'y tumimo sa aming puso, mabless po kami, at mapakita mo ang kapangyarihan mo kung sino ka, Lord, sa buhay namin. Lord, we pray this. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, alam ko po na Friday na, so patapos na po yung week. Alam ko po, medyo naging pabago-bago yung panahon, mga umuulan, at minsan, kaya nga po ngayon uso yung mga sakit sa mga bata. Kaya po hangga't maaari maging healthy tayo. So, kamusta po kayo? Bagamat kung nandiyan po kayo sa yung sitwasyon, di man po mabuti or maganda, blessed po tayo. Tayo ay nandito, ay kilahok sa ating online Bible study. Ito ang ating paraan para magpalakasan sa bawat isa't isa at para matuto ng salita ng Diyos. Ngayon po, magkapatuloy lang po natin yung ating series sa buong chapter po buong book po ng Acts. So, currently nasa Acts 19 na po tayo. Paul's third missionary journey, Acts 19. So, marami na po naging journey si Apostle Paul. Ito na po yung bago na po siya. Hindi na po yung lumang pagkakatao niya. Ito po yung converted Paul. Siya na po yung nag-preach sa mga Gentiles. Kaya po nagkaroon po siya ng mga missionary journey. So, tatalakayin po natin ano nga ba naging nangyari or saan nga ba siya nagpunta or ano bang naging resulta ng kanyang third missionary journey. Ito yung chapter of review natin ng Acts 19. Acts 19 records Paul's ministry in Ephesus, a major city known for idolatry and magic practices. Through powerful preaching and miracles, many people turned to Christ, causing spiritual transformation and even economic uproar among idol makers. So, ito po yung pinaka-highlight, pinaka-background po ng overview ng ating pag-aaralan, which is Acts 19. So, sa ministry po ni Paul, sa kanyang paglalakbay, napunta po siya sa Ephesus. Currently, ang alam ko po sa Ephesus ngayon is part po siya ng modern Turkey. So, medyo above, taas po siya. Kung titignan niyo po yung world map, taas po siya ng Israel. Yung papunta niya po kasi is, actually, pabalik sa third mission niya po, missionary journey, pabalik na po siya ng Jerusalem. Pero yung po yung mga pinanggalingan niya. So, pumunta po siya sa aring bayan po yan ng Ephesus. Epeso po sa Tagalog. So, yung city daw po na to, known po siya sa idolatry. Ano ba idolatry? So, they're worshiping other gods, magic practices, marahil. May mga practices po sila na hindi po tama. Naniniwala po sila sa mga healing na hindi nagagaling sa Panginoon. Magic practice, ano ba naisip nyo kapag may mga magic practices, di ba? Sabihin natin sa Filipino version is yung mga makukulam, etc. Albularyo, ganyan. Yun yung pero dahil sa preaching ni Paul, sa kanyang perseverance sa pag-preach ng gospel, maraming na-reach out at nagkaroon po ng transformation. Yan po yung i-discuss natin for tonight. So, simula po tayo sa Acts 19, sa 1 verse 7. Ano ba yung nangyari dito? So, basahin ko po. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus. On the coast, where he found several believers. Did you receive the Holy Spirit when you believed? He asked them. No, they replied. We haven't even heard that there is a Holy Spirit.
So, nakita po ni Paul may mga believers po sa parang dalampasigan at nung magkaroon sila po ng conversation, so natanong niya po kung na-receive niya Holy Spirit. Nung naniwala sila. Sabi nila wala silang alam or di pa nila naririnig yung about sa Holy Spirit. Continue po natin. Then what baptism did you experience? He asked. And they replied, the baptism of John. Paul said. John baptism called for repentance from sin, but John himself told the people to believe in the one who come later, meaning Jesus. So, explain nila na yung katuruan na receive nila is yung about kay John the Baptist, yung pinipreach or pinaproclaim ni John the Baptist, which is mag-repent from sin. Pero sabi ni Paul, beyond that, yung tinuturo ni John the Baptist na pino-point out ni John the Baptist na yung susunod sa kanya, the one who will come later, meaning si Jesus yun, pino-point out si Jesus na dapat kay Jesus maniwala. As soon as they heard this, siguro nung time na to, nagkaroon na pagkakataon si Paul na i-preach or ipaliwanag na mas mabuti ipaliwanag sa mga believers dun. Tapos ito yung resulta. As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied. There were about 12 men in all. So, yun po naging resulta. So, suppose sa mission or parang ito yung daily na ginagawa ni Paul sa kanyang journey, makapag-fellowship sa mga fellow believers. So, tinanong niya, nagkaroon siya ng counter-checking about sa pananampalataya ng mga tao doon, yung mga believers doon. At ano ba yung dumating sa kanila about doon sa gospel or about kay Jesus. So, yan nga, na-discover niya na hindi pa nila na-receive ang Holy Spirit. So, malamang diniscuss ni Paul dito yung Trinity, si God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, yun. Then, nung narinig nila, napabaptize na agad sila in the name of the Lord Jesus. Then, yun. Sumaka nila yung Holy Spirit. Ano ang naging resulta? Nag-speak sila ng other tongues and nag-prophesy. Holy Spirit empowerment. Ito yung naging resulta nung pag-reach out ni Paul. Paul meets disciples who only knew John baptism. They are baptized in Jesus' name and receive the Holy Spirit. So, yun nga po. Dahil kumikilos ang Holy Spirit din, mismo kay Paul, yun din po yung na-share niya sa mga believers na naka-receive din sila ng Holy Spirit through his preaching, through his mission. And they nagresulta, and they spoke in other tongues and prophesied. So ito po yung natural po na epekto o output na pag na-receive natin ng Holy Spirit, tayo po yung mag-speak in tongues and magpa-prophesy po tayo. So, may mga gift po, may ibang mga tao po, may mga gift po ng ganyan. So, yun po, nung nag-pour out po yung Holy Spirit sa kanila, yun po yung naging, gift. So, belief without the Holy Spirit is incomplete. So, yun nga po, sa atin bilang Kristiyano at maintindihan na ang Holy Spirit po is part po ng Trinity. So, si God, alam natin yung ebidensya ng creation until now, then nadala niya ang kanyang buntong na anak para iligtas tayo ng ating Messiah na si Jesus. Then, nung umalis si Jesus sa earth, bumalik sa paanan ng ating Panginoong Diyos, binigay niya sa atin yung Holy Spirit para tayo mabuhay ng may pananampalataya at hindi natin kaya mabuhay na tayo lang. Nandiyan ang Holy Spirit para i-guide tayo, samahan tayo. Knowing about God is different from experiencing God. So, yun nga po.
hindi lang head knowledge, kumbaga, hindi lang, kilala ko si God, ganito siya, ganito siya, ganito. Kumbaga, kung tao po si Jesus, ganito si Jesus, mahaba buhok niya, matangkad, maputi. Hindi, hindi, hindi lang about doon kung ano mo siya kilala, pero dapat na-experience mo siya, nakapag-fellowship ka sa kanya, na na-experience mo yun. Yung pagpapala, pagpapala niya. Kasi wala, hindi po, um, um, pag doon, hindi po pwedeng walang mangyari sa buhay mo kapag nakilala niya po ang ating Panginoon. Ito po, pagpatuloy po natin yung Acts 19 sa 11 po, verse 16. Ito po yung nangyari. God gave Paul the power to perform unusual miracles. So yan po, nagkatuloy niya po yung pag-preach ni Paul sa bayan ng Ephesus. When handkerchiefs or apron that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed on their diseases, and evil spirits were expelled. So, ganun po yung power na binigay ni God na mag-perform talaga ng miraculous experience, lalo na sa mga believers doon. Parang, alam niyo naman po to, yung handkerchief na mag-touch lang po sa any parts or sa skin ni Paul, nare-receive po yung healing or yung napapaalis po yung bad spirit sa katawan ng tao. Again, hindi po mismo si Paul yung nag-heal dito. Is the power of God na binigay sa kanya. So, alam natin na si Paul, hindi niya binoboast, hindi niya pinagmamalaki ang kanyang ginagawa, kundi pinagmamalaki niya na kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Ang Diyos ang nagpapagaling talaga. Ang Diyos ang bigay ng kapangyarihan sa kanya. So, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this, but one time they tried it, and the spirit replied, I know Jesus and I know Paul, but who are you? And the man with the evil spirit leaped on them, overpowered them, attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. So, yan. So, nung lumaganap na po yung sa city, sa Ephesus, yung talagang power ni God through Paul, ginamit po ng ibang mga tao yung pangalan ng Panginoon sa Kristo para din gawin din yung same yung ginagawa ni Paul. Nagka-cast out sila ng evil spirit. Pero dumating yung time na yung evil spirit nag-reply, parang challenge po yung mga tao na to. Pero kahit po yung evil spirit, kilala si Jesus. I know Jesus and I know Paul. At tinanong niya yung identity ng mga tao na to. So yun, siguro nagtaka or dahil ginagamit lang nila yung pangalan ng Panginoon, hindi naman talaga sila tunay na believers, nananampalataya. Na-overpower po sila at na-attack po sila ng evil spirit na to. At yun, kumalat po yung news na to sa buong city. Spiritual warfare is real. So, totoo po na may mga spiritual warfare na sa kasalukuyan yun, na-receive na-experience natin. Ang nangyari po dito, they try to cast out demons using Jesus' names without true faith and are overpowered. So, meaning, hindi sila talaga totoo na tagasunod or believers ni Jesus. Ginamit lang niya po ang pangalan ng Panginoon. Siguro, ang purpose nila is para sumikat o pwedeng para makalikom ng mga salapi, pera. May mga ganun pong pagkakataon. So, kaya, alam ko po, hindi po hinahayaan ng Panginoon Jesus to na mangyari. So, yun nga, challenge po sila ng evil spirit ng nasa tao. Din tinanong sila yung identity nila. Dahil huwad nga sila, peki sila. Kaya na-overpowered sila. So, evil spirit recognize who truly belongs to Jesus.
So, takot talaga sila, alam ng evil spirit na kung totoo tayo, tagapagpanampalataya ng Panginoon, nare-recognize na po ng Holy Spirit yun at natatakot sila for sure. Then, identity in Christ brings authority. So, pag alam mo anak ka ng Diyos, meron kang authority to cast evil. So, yun nga, hindi naman dahil si Paul, for example po, ating mahal na pastora, si Pastora Rhea, is our senior pastor. Pero pag alam mo natin yung identity natin bilang Kristiyano, tayo mayroon anak ng Diyos, pwede rin po tayong makapag-cast out, makapag-heal ng sickness through our prayer. Alam natin na tayo anak ng Diyos, pag nag-reach out tayo sa Kanya, meron tayong authority to pray sa iba nating mga kasamahan or sa ating pamilya. At ganun din yung power na binibigay sa atin, bawat isa na mananampalataya, na magbibring ng healing or ng cast out ng evil spirit. You cannot use Jesus' name without knowing Him personally. So, para tayo ay magamit natin ang pangalan natin, Panginoong Jesus, dapat alam natin siya personally. Kilala natin siya personally. So, importante po na meron tayong personal relationship sa Kanya. Hindi lang head knowledge na si God yung nag-create ng heaven and earth, etc. So, parang, alam mo, narinig ko sa preaching ni Pastora, ating mga pastor, na ganito si Jesus, ganyan siya. Pero personally, hindi mo siya na-experience. Meaning, wala kang personal time sa Kanya. Wala kang devotion, hindi ka nagpe-pray sa Kanya. Hindi mo binabasa yung Bible. Kasi yung Bible, yun yung way para makipag-communicate siya sa atin. So, tingin po natin sa Acts 19, verse 17 to 19. Ang nangyari po dito, story was happens. Ayun nga po, ito po yung continuation ng kanina. Yung story daw na ito happens spread quickly all through Ephesus to Jews and Greeks alike. A solemn fear descended on the city, and in the name of the Lord Jesus was greatly honored. Many who became believers confessed their sinful practices. A number of them had been practicing sorcery, brought their incantation books, and burned them at a public bonfire. The value of the books were several $1 million. So, the message about the Lord spread widely and had powerful effect. So, ito po yung naging epekto. Dahil nagsimula po yan yung mga ginamit po ng mga unbelievers, yung pangalan niya, ni Jesus sa paghihil. Pero, nag-turn around po yun na nagkaroon po ng parang na-spread po yung news na yun, yung nangyari na yun sa buong Ephesus na city na yun. At nataas po ang pangalan ng Panginoon na hindi na basta-basta pwede mong gamitin ang pangalan ng Panginoon kung hindi ka mananampalataya sa Kanya. So, ganun po, na-transform po yung city. Many who became believers confessed their sins, practices. Nagkaroon po ng repentance. Tapos ito po ang isang magandang nangyari, turnaround. Dahil alam natin, din maraming idolatry or magic practices dito, witchcraft. Yung practice, sabi po dito, number of them had been practicing sorcery, brought their incantation books, and burned them in public bonfire. So, sinuko po nila, or parang tinalikuran po nila yung kanilang old practices. Diyan po ganyan po kumilos ang salita ng Diyos sa buhay nila. At ang worth po nun several $1 million. So, sobrang dami po nun at ganun po ka-importante sa kanila yun. Ganun po kamahal yung sinunog nila sa bonfire. Power of true repentance. Believers burned magic scroll worth several $1 million, a costly surrender. So, pinapakita po dito na ito po yung power ng salita ng Diyos at nag-result po siya ng true repentance. Yung repentance po is pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan or sa pagtalikod sa luma mong pagkatao. So ito, marahil yung
yung mga nakakilala po or nakarinig ng patotoo, nakarinig ng salita ng Diyos, na-realize nila na mali ang practices nila. So, sinungod po nila sa publicly yung kanilang mga gamit. Milyon-milyon po yung halaga nun. So, siguro, imagine niyo po, marami sa isang city po, lahat po sila nagtipon-tipon sa isang public place, then sabay-sabay po na sinunog. Ito po yung parang um, pagpapakita nila ng kanilang pag-surrender or pagtalikod sa mga lumang dating gawa. Repentance affects lifestyle and finances. So, yun nga po. So, pag nag-repent ka, may pati lifestyle mo. Lifestyle dito is yun nga, yung ginagawa nila. Pero lifestyle na nila yung maniwala or gumamit ng kung ano, evil practices. So, yun po naging actions nila. Kahit na alam nilang mahal or yun nga, yung cost po ng kanilang sinurrender is mabigat or mahal. Naging baliwala po yun dahil sa kanilang true repentance. True repentance is visible. It leads to real change and sacrifice. So, yun po. Ang pinakita po ng mga taga-Ephesus is visible. Nakikita po yung kanilang pag-repent na nag-lead po sa real change. Nalikuran po nila yung mga old practices nila. Kasi pag kunyari, tinago mo lang din yung mga gamit mo. Or for example, isa kang, yun nga, sa city nila, nagko-conduct sila ng evil idolatry practices, yun nga, yung sorcery, ganyan. Kung ikaw, nung time na yun, mari, hindi ka pa talaga totally surrender, pwedeng itago mo lang sa cabinet mo din. And eventually, baka ito yung pag medyo parang nanghihina ka na, pwede mong balikan yung old self mo. Pero ito, ang ginawa nila is, alam nila na hindi nila babalikan. Nag-stand firm sila na hindi nila babalikan ito. Kaya, ang ginawa nila, yun nga, sinacrifice nila. Sinacrifice nila yung kanilang lumang pagkatao, kanilang marahil gamit nila ito. Sinunog nila. So, ito yung pagkapakita ng toong pagbabago at sakripisyo. Acts 19 naman po, 23 to 27. Bali, about this time, serious trouble developed in Ephesus. Bali, pinutol ko po yung story nito, pero ito po yung nangyari dito nagkaroon po ng kaguluhan sa bayan ng Ephesus concerning the way it began with Demetrius, a silversmith who had a large business manufacturing silver shrines on the Greek goddess Artemis, kept many craftsmen busy. He called them together along with si God yung nag-create ng heaven and earth, etc. So, parang alam mo, narinig ko sa preaching ni Pastora, ating mga pastor, na ganito si Jesus, ganyan siya. Pero personally, hindi mo siya na-experience. Meaning, wala kang personal time sa kanya. Wala kang devotion, hindi ka nagpe-pray sa kanya. Hindi mo binabasa yung Bible. Kasi yung Bible dun siya, yun yung way para makikipag-communicate siya sa atin. So, tingin po natin sa Acts 19, verse 17 to 19. Ang nangyari po dito, story happens. Ayun nga po, ito po yung continuation ng kanina. Yung story daw na ito happens spread quickly all through Ephesus to Jews and Greeks alike. A solemn fear descended on the city, and in the name of the Lord Jesus was greatly honored. Many who became believers confessed their sinful practices. A number of them had been practicing sorcery, brought their incantation books, and burned them at a public bonfire. The value of the books were several $million. So, the message about the Lord spread widely and had powerful effect. So, ito po yung naging epekto. Dahil nagsimula po yan yung mga ginamit po ng mga unbelievers, yung pangalan niya, ni Jesus sa paghihil. Pero, nag-turn around po yun na nagkaroon po ng parang
na-spread po yung news na yun, yung nangyari na yun sa buong Ephesus na city na yun. At nataas po ang pangalan ng Panginoon na hindi na basta-basta pwede mong gamitin ang pangalan ng Panginoon kung hindi ka mananampalataya sa Kanya. So, ganun po. Na-transform po yung city. Many who became believers confess their sins, practices. Nagkaroon po ng repentance. Tas ito po ang isang magandang nangyari na turnaround dahil alam natin din maraming idolatry or magic practices dito, witchcraft. Yung practice sabi po dito, number of them had been practicing sorcery, brought their incantation books, and burned them in public bonfire. So, sinuko po nila or parang tinalikuran po nila yung kanilang old practices. Diyan po ganyan po kumilos ang salita ng Diyos sa buhay nila. At ang worth po nun several $million. So, sobrang dami po nun at ganun po ka-importante sa kanila yun. Ganun po kamahal yung sinunog nila sa bonfire. Power of true repentance. Believers burned magic scroll worth several $million, a costly surrender. So, pinapakita po dito na ito po yung power ng salita ng Diyos at nag-result po siya ng true repentance. Yung repentance po is pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan or sa pagtalikod sa luma mong pagkatao. So, ito, marahil yung mga nakakilala po or nakarinig ng patotoo, nakarinig ng salita ng Diyos, na-realize nila na mali ang practices nila. So, sinunod po nila sa publicly yung kanilang mga gamit. Million-million po yung halaga nun. So, siguro, imagine niyo po, marami sa isang city po, at po sila nagtipon-tipon sa isang public place, then sabay-sabay po na lang sinunog. Ito po yung pagpapakita nila ng kanilang pag-surrender or pagtalikod sa mga lumang dating gawa. Repentance affects lifestyle and finances. So, yun nga po. So, pag nag-repent ka, may pati lifestyle mo. Lifestyle dito is yun nga yung ginagawa nila. Pero lifestyle na nila yung maniwala or gumamit ng ano, evil practices. So, yun po naging actions nila. Kahit na alam nilang mahal or yun nga, yung cost po ng kanilang sinurrender is nabigat or mahal. Naging baliwala po dahil sa kanilang true repentance. True repentance is visible. It leads to real change and sacrifice. So, yun po. Ang pinakita po ng mga taga-Ephesus is visible. Nakikita po yung kanilang pag-repent na nag-lead po sa real change. Nalikuran po nila yung mga old practices nila. Kasi pag kunyari, tinago mo lang din yung mga gamit mo. Or for example, isa kang, yun nga, sa city nila, nagko-conduct sila ng evil idolatry practices, yun nga, yung sorcery, ganyan. Kung ikaw, nung time na yun, hindi ka pa talaga totally surrender, pwedeng itago mo lang sa cabinet mo din. Then eventually, baka ito yung pag medyo parang nanghihina ka na, pwede mo balikan yung old self mo. Pero ito, ang ginawa nila is, alam nila na hindi nila babalikan. Nag-stand firm sila na hindi nila babalikan ito. Kaya, ginawa nila. Yun nga, sinacrifice nila. Sinacrifice nila yung kanilang lumang pagkatao, kanilang marahil gamit nila ito. Sinunog nila. So, ito yung pagkapakita ng toong pagbabago at sakripisyo. Acts 19 naman po, 23 to 27. Bali, about this time, serious trouble developed in Ephesus. Bali, pinutol ko po yung story nito, pero ito po yung nangyari dito nagkaroon po ng kaguluhan sa bayan ng Ephesus concerning the way it began with
Demetrius, a silversmith who had a large business manufacturing silver shrines on the Greek goddess Artemis, kept many craftsmen busy. He called them together along with other employed in similar trades and addressed them as follows. Gentlemen, you know that our wealth comes from our business, but you have seen and heard this man Paul has persuaded many people that handmade gods aren't really gods at all. And he, and he done this not only in Ephesus throughout the entire province. So yun po, parang ang story po nito is si Demetrius, isa po siyang negosyante, may-ari, a silversmith, na may mag-ari po ng isang large business, manufacturing business. So, marahil mayaman siya, mayaman po siya dahil meron siyang mga trabahador, yung craftsman po siya, tapos isang araw po, tinawag niya po ito para ipulungin, para pati yung mga, siguro, ito sabi niya, in similar trades, pati iba niyang mga kasamahan siguro sa business, parang kinausap niya. Sinababahala siya, nababother siya. Na siguro napansin niya, parang unti-unti yung bumababa yung profit o yung income ng business nila. Tapos napansin nila na alaman nila dahil nga daw ito kay Paul, pinopersuade yung mga tao, huwag maniwala sa handmade gods, hindi kay Jesus. So, yun po, nabahala po yung isang business owner. Ito po yung naging start ng pagkakagulo dun sa lugar na yun. Ito po yung sabi dito. It also concerned that the temple of the great goddess Artemis will lose its influence, and that Artemis, this magnificent goddess worshipped throughout the province of Asia and all around the world, will be robbed by her great prestige, to her great prestige. So, yun nga, nagkaroon po sila ng, ang nangyari po dito is nagkaroon po ng riot, parang rally, kakagulo po yung, kagaalsa po yung mga tao, patungkol po sa mga teaching ni Paul. Dahil, yun nga, alam natin ang epekto ng pag na-spread po ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi alasang katamaan or hindi pwedeng wala maging epekto. So, ito po yung naging epekto ngayon sa business po ng mga gumagawa po ng mga handmade idols. Yung handmade idols po nito yung mga kung sa atin po ngayon sa Pilipinas, ito po yung mga poon. Alam po natin yan, yung mga images po ng mga santo or yung God nila ng time na yun. So, bumaba po yung business nila dahil yun nga po sa mga teaching po ng ating Panginoon na hindi natin kailangan ng mga ganito, mga handmade na gods dahil ito hindi totoong Panginoon kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. So yun po, ito po epekto ng pag-preach ng mission po ni Paul throughout the Ephesus. Yung paglalakbay dito at pati mga business owners po ay nabahala or sagasaan po niya. The gospel transforms communities. Ito sinasabi ko sa inyo na di po pwedeng walang resulta o walang output po yung ginagawa ni Paul o yung pag-preach po ng gospel. So, idol making business is threatened. So, nakita po nila na palugi o pabagsak ng kanilang negosyo. Idol makers started a riot because they were losing profit. And Christ is proclaimed, sin industries collapse. So, yan po. Pag na-proclaim po si Christ, nasisiwalat po yung katotohanan, nasasagasaan po yung mga ganitong maling practices. So sa atin po, alam niyo naman po yung current situation sa Pilipinas na marirelate natin dito. Alam ko po na ang Panginoon ay kumikilos kaya marami pong nabubunyag ngayong mga katiwalian sa ating gobyerno, lalo na po sa sanghay ng pamahalaan na DPWH. Alam natin yung issue ngayon. So parang ganito po, ng mga evil bad practices po nila, yung SOP nila kung tawagin,
kailangan may porsyento, mga kickbacks na to na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, na form ng corruption is na-proclaim or nasisiwalat. Dahil dito, maraming mga industry, mga construction industry na involved dito is marahil magsarado or yung profit nila is mawala. Yung mga, alam naman natin hindi lahat ng contractors ganito, pero yung mga involved po dito, yung mga involved po na businesses dito is alam natin na dahil kumil sa Panginoon ay masasagasaan po, hindi pwedeng hindi sila masagasaan. Yun po yung power ng gospel, nagka-transform po ng community. The gospel can disrupt sinful system and can transform communities. So ito po yung naging epekto sa mga taga-Efeso. Karamihan po siguro sa kanila is mga idol maker. So yun nga, na-disrupt po yung kanilang business dahil sa pagkakasiwalat or pagkaka-proclaim ng true gospel kanila. At dahil dito nagkaroon po sila transformation. Ito po, bago po tayo magtapos, ito po yung tanong, iiwan ko pong tanong sa inyo. What scrolls or habits do we need to burn today? Things we depend on instead of God. So, ito po yung parang ginawa po ng mga taga-Efeso na sinacrifice po nila nung na-receive po nila yung true gospel na si Jesus ang ating tagapagligtas, siya yung Messiah. Nanampalataya po sila doon at sinurrender po nila yung kanilang mga evil practices, yung gamit nila sa witchcraft, etc. Binurn po nila yun sa publicly. So publicly in-announce nila na hindi na ako gagawa ng mga ganitong practices. Parang ganun. So, tayo po, ang tanong ko po sa atin lahat is, ano yung tinatawag natin na scrolls or habit? Habit natin na kailangan nating talikuran. Issue na we need to burn today. Ano ba yung kailangan natin burn today? Things we depend on instead of God. So, ano ba ngayon? Isipin po natin kung ano ba dapat natin i-surrender kay God. Ngayon, hindi tayo nagdidepende. Instead, imbis na sa ating Panginoon, minsan nagdidepende tayo sa ating kakayahan, sa ating trabaho, o sa ating pera, sa business, na instead na kay God tayo mag-depend. So, yun po yung tanong lang sa bawat isa. Kayo po ang sumagot sa sarili niyo po. At kayo po yung magmulay-mulay dito. Bago pa tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Lord, muli, maraming salamat po sa tagumpayan ng iyong salita sa aming natapos na online Bible study ngayong Friday. Lord, salamat po sa buhay ni Paul na nag-mission, patuloy na nag-mission ng panahon na para maipalaganap ang iyong salita. Dahil po sa kanya, magkaroon po ng mga transformation sa community, pati po yung mga evil practices ay nagkaroon po ng true repentance sa mga tao. Lord, kami po ngayon ay lumalapit sa iyo. Kami po ay may mga bad habits pa na dapat i-surrender. Nilalapit po namin sa iyo. Kayo po ang kumilos sa amin. Tulungan mo po kami. Dahil sa gabay ng Holy Spirit para makayanan namin na lumakad ng tama sa iyo. Magkaroon kami ng transformation sa aming buhay. Lord, we pray na kayo po ang kumilos din sa aming pamilya namin, sa aming community, sa aming bansa. Lord, we ask this through Christ. In the name of Jesus, Amen.